O aming Panginoon, kinikilala po namin ang inyong biyaya. Wala na pong ibang description ng inyong biyaya, kundi ang salitang kamangha-mangha, o aming Diyos. Kami na mga makasalanan, karapat-dapat sa inyong puot at galit, at walang hanggang kondemnasyon, ay niligtas ninyo sa pamamagitan lamang ng inyong biyaya. Wala po kaming magagawa upang i-advertise ang aming sarili sa inyo, upang tanggapin ninyo kami. Merong kayong solusyon sa aming problema sa kasalanan, at wala na pong iba kundi ang inyong bugtong na anak na si Jesucristo, 100% God, 100% man, na siyang pumarito upang sundin ang buong kalooban ninyo, ang batas ninyo, at sa takdang panahon siya ay nabayubay doon sa cross ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming kasalanan, upang mapawi ang inyong galit, O Diyos. Hinihiling po namin na ang mensahe ng Ebanghelyong ito ang siyang tumimo sa puso at isipan ng bawat isa sa amin sa ikaliligtas ng aming kaluluwa, ng mga wala pa kay Kristo. In Jesus' name we pray. Amen. Please be seated. Para po sa pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon ngayong gabi, pakinggan po natin ang Lucas Kapitulo 12, versikulo 13 hanggang sa 21. Luke chapter 12, verse 13 hanggang sa verse 21. Ang sabi po dito, sinabi sa kaniya ng isa sa maraming tao, Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Subalit sinabi niya sa kaniya, Lalaki, sino ang nagtalaga sa akin upang maging hukom o tagapamahagi sa inyo? Sinabi niya sa kanila, Mag-ingat kayo at magbantay laban sa lahat ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa kasaganaan ng kaniyang mga ari-arian. Nagsalaysay siya sa kanila ng isang talinghaga. Ang lupain ng taong mayaman ay namunga ng sagana. Inisip niya sa sarili, ano ang gagawin ko sapagkat wala akong mapaglalagyan ng aking mga ani? Sinabi niya, ito ang aking gagawin. Gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng mas malalaki at doon ko titipunin ang lahat ng aking mga butil at mga pag-aari. At sasabihin ko sa aking kaluluwa, Kaluluwa, marami ka ng pag-aaring nakaimbak para sa maraming taon. Magpahinga ka, kumain ka, uminom ka, magsaya ka. Subalit sinabi sa kanya ng Diyos, Hangal, sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. At kanino kaya mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Gayon nga ang nagtitipon ng kayamanan para sa kanyang sarili, subalit hindi mayaman sa Diyos. May the Lord bless the proclamation of His word tonight. Now, hindi ko po alam kung naranasan na po ninyo ang bagay na ito. Naranasan siguro ito ng mga teachers or Bible study teachers or teachers in general, na habang ikaw ay nagtuturo, akala mo nakikinig yung isang estudyante at talagang titig na titig sa iyo yung kanyang paningin, yun pala, iba yung kanyang iniisip at biglang nag-raise ng hand. Kunyari, nagtatanong sa iyo pero yung tanong ay malayong-malayo sa lesson na dinidiscuss mo. Hindi ko alam kung na-experience ng ating kapatid na si Sister Crizel. Pero naranasan ko yan a lot of times. Na nagtuturo ako at meron talagang isang tao na nakikinig talaga. Akala mo talagang nakikinig ng gusto. Pero malayo pa lang kanyang iniisip at biglang nagtaas ng kamay. Nagtanong, tuwang-tuwa ka naman. Pero yung tanong ay malayong-malayo sa discussion. Malayong-malayo sa topic, mga kapatid, mga kaibigan. Ganun po ang nangyari noong si Kristo isang araw ay nagturo sa harapan ng maraming tao. Sa kalagitnaan ng pagtuturo ng ating Panginoong Jesucristo, meron pong nag-interrupt sa kanya. Merong nagtaas ng kamay. At sinabi niya, Master or Guro, sabihin mo sa aking kapatid na bahaginan ako ng mana. Napakalayo sa tinuturo ng ating Panginoon.
Pero yun po ang laman ng kanyang puso, na habang nagtuturo siguro ang ating Panginoong Hesukristo, nakikita niya na matuwid na tao ito, influential person ito, makakapag-pronounce ito ng judgment sa hidwaan ko at ng aking kapatid. Kailangang bigyan niya ako ng bahagi sa mana mula sa aming mga magulang. Pero sabi po ng ating Panginoon, lalaki, sino ba ang nagtalaga sa akin na tagapamahagi sa inyo? Of course, ang ating Panginoon ay meron naman siyang karapatan bilang Diyos at kapangyarihan na mag-pronounce na ito yung mana mo, ito yung bahagi mo. Pero hindi po yun ginawa ng ating Panginoon sapagkat hindi po yun ang misyon kung bakit siya pumunta dito sa mundo. Hindi siya pumunta dito sa mundo upang maging judge. Hindi siya pumunta dito sa mundo upang mag-settle ng dispute between magkakapatid patungkol sa mana-mana, mga kapatid, mga kaibigan. Ano ba ang pinaka-purpose kung bakit pumunta si Jesus dito sa mundo? Sinabi po niya, the Son of Man came to seek and to save the lost. Pumunta ang anak ng tao dito sa mundo upang hanapin at iligtas ang mga nawawala or naliligaw. And then, sinabi po ng ating Panginoon, mag-ingat kayo sa kasakiman. Beware of covetousness. Kahakog, kasakiman, mga kapatid, mga kaibigan. So, nung sinabi ni Jesus na mag-ingat kayo sa kasakiman, probably itong taong ito ay wala talaga siyang just claim sa kanyang ipinaglalaban. Siguro hindi legal kasi you should know the culture of the Jewish people. Sa hatian po ng mana, ang panganay, doble talaga ang portion. Pag panganay, doble sa Jewish people. And then the rest will be divided among the rest of the siblings. Meron pong tinatawag na firstborn privilege po sa Jewish society. So itong taong ito, maaring natanggap na niya ang kanyang mana, pero hindi po siya kontento sa kanyang natanggap. Gusto pa niyang angkinin kung anong meron sa kanyang kapatid. Wala na po tayong magagawa kasi yun na po ang batas ng mga Hudyo. Meron po talagang firstborn privilege, mga kapatid, mga kaibigan. So it was all about covetousness. Mag-ingat daw tayo sa kasakiman. Ang implication nito, lahat po ng kasakiman ay delikado. Nakakapinsala talaga ang kasakiman. At alam niyo ba na maraming mga magkakapatid na nagpapatayan at hindi na nag-uusap sa loob ng maraming taon dahil lang sa issue ng mga mana-mana. So talagang nakakapinsala talaga ang kasakiman. Kahakog sa Bisaya pa. Jesus Christ refused dahil hindi po yon ang kanyang mission sa pagpunta niya dito sa mundo. His mission was to seek and to save the lost. And then, nagbigay ang ating Panginoon ng parable or talinghaga to address the problem of kasakiman. So merong kwento ang ating Panginoon. Our Lord was a great storyteller to illustrate the truth of what He was teaching. Meron daw isang mayaman, taong mayaman. Napakalaki ng kanyang ani, napakalaki ng kanyang kita. He had a very good problem. Usually ang problema talaga. Pero yung problema noong taong mayaman na yon, it was a very good problem kasi yung kanyang mga kamalig ay maliliit. Sa sobrang dami ng kanyang ani, ng kanyang kinikita, hindi po magkasya sa maliliit na kamalig. So it was a problem, but it was a very good problem. Kaya nakapagpasya siya na gigibain yung maliliit na kamalig at magpapatayo siya ng malalaki para pag-imbakan ng kaniyang mga butil para sa loob ng maraming taon. And then, sinabi niya sa kanyang kaluluwa ko, hayahay ka na. Marami ka ng pagkain or marami ka ng butil na nakaimbak sa loob ng maraming taon. Magsaya ka, kumain ka, uminom ka, at magalak ka. Ano ang tugon ng ating Panginoon? Hangal. Sa gabing ito ay kukunin ang iyong kaluluwa. Kanino mapupunta ang lahat ng pinagpapaguran mo? Mga kapatid, mga kaibigan, hindi po ang kayamanan ang nagbibigay sa atin ng kahulugan.
and satisfaction sa ating buhay. Dahil ang kayamanan na meron tayo ay merong mga pakpak yan. Maaring sa iisang iglap ay mawala yan sa atin. Wala po sa kayamanan ang satisfaction ng ating kaluluwa. Meron pong dalawang bahagi ang ating pagbubulay-bulay sa gabing ito. Una, a good cultivator. A good cultivator. Pangalawa, a bad calculator. So madaling tandaan, no? Una, a good cultivator. Pangalawa, a bad calculator. And may the Holy Spirit minister unto our hearts tonight. Dumako tayo sa unang punto. A good cultivator. Sa isang banda, karapat-dapat ding purihin yung taong iyon sa kwento ng ating Panginoon. Di po ba? Sa isang banda, karapat-dapat purihin siya. Dahil siya po ay yumaman, naging successful siya, naging matagumpay siya, sa isang lehitimong hanapbuhay. It was a valid, it was a legal, it was a legitimate business. Hindi po siya yumaman dahil nagtutulak siya ng shabu. Hindi po siya yumaman dahil siya ay gambling lord or drug lord. Yumaman siya sa kanyang pagsasaka. Yumaman siya dahil sa kanyang agriculture. It was a legitimate and legal business. Siya po ay umunlad dahil doon. Ang kanyang pag-unlad ay resulta ng kanyang good industry. At ang kanyang pag-unlad din ay resulta ng kanyang efficient management. He was a good manager. Kasi kung hindi pa siya good manager, sa lahat ng kanyang pag-aari, hindi sana siya aani ng ganun kadami, mga kapatid, mga kaibigan. Although ang teksto po ay silent, but I believe na itong taong ito ay mabuting amo, mabuting manager, mabuting employer. For you to be able to harvest that much, hindi mo kayang gawin yung mag-isa. And so he was a manager. Nag-hire siya ng mga tauhan. Nagpapasahod siya ng mga tauhan. Meron siyang mabuting managerial skill. Meron din siyang effective people skill. Hindi magtatagal sa kanya yung kanyang mga tauhan kung masama yung kanyang ugali. So he was a good cultivator. Na-cultivate niya ang lahat ng kanyang pag-aari in a very good way, kaya siya po ay umunlad. And I believe that he was also a good neighbor and a good citizen of his society. Isa pang aspeto ng taong ito na karapat-dapat purihin is that mabuting investor itong taong ito. Hindi siya nangolekta ng maraming kotse, maraming sasakyan, yung mga temporaryong mga bagay. Saan po niya ininvest ang kanyang pera? Lupa. Bumili siya ng real property. Ang lupa, mga kapatid, mga kaibigan, ito po yung real property. Kaya nga tinawag na real property dahil hindi kayang nakawin ang lupa. Ano? Balutin mo yung lupa na yan? Hindi pwede. Kahit masunog man ang lahat, ang lupa ay andun pa rin. So, he was a good investor of his money. Ininvest niya sa real property. And I think pwede din natin gayahin itong mayaman na ito. Na kung meron po tayong extra income, let us invest it sa isang real property. Lupa, mga kapatid, mga kaibigan, yung mga cellphone, yung mga gadget, madaling masira yan. They are very temporary. Pero itong taong ito, wise investor po siya. And he was an agriculturist. He was a farmer. Malakihan na farming ang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, naunawaan niya ang business ng farming. Naunawaan niya. He understood the seasons and the times. Alam niya kung paano i-apply ang science, ang agriculture, mga kapatid, mga kaibigan, sa kaniyang mga ginagawa. And again, this is worth emulating. This is worth na gayahin po natin yung kasipagan ng taong iyon. Ibinuhos niya yung kaniyang expertise. Naging expert siya sa kanyang hanap buhay. At ano po ang sinabi ng Proverbs chapter 10 verse 4? Ang sabi po dito, ang mapagpabayang kamay ay dahilan ng kahirapan. Ngunit ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. Nakuha natin? Ang kamay ng masipag ay nagpapayaman. So wag po nating isipin na ang work ay punishment. May mga magulang din minsan, sinasabi, nung bata pa ako, badly punished talaga ako sa trabaho, bugbog sarado. Let us not call work a punishment. Work is a blessing.
Merong isang teacher na nagsumbong sa akin, "Sir, naawa talaga ako sa bata dahil nadumihan yung kanyang damit. 6 years old pa siya. Pinarusahan siya ng kanyang nanay." Ano ang pinarusa? Siya ang pinaglaba. Sabi ko, "Ma'am, hindi po yan kaparusahan. Training po yun sa bata. And the Bible says, train up the child in the way that he should go. And when he is old, he will not depart from it." Kung ang anak mo ay 14 years old, hindi pa marunong maglaba, talagang nagre-reflect yan sa kung anong parenting meron tayo. Proverbs chapter 12 verse 24, ang sabi dito, "Ang kamay ng masipag ay namamahala, ngunit ang tamad ay malalagay sa sapilitang paggawa." Nakuha natin? Kaya nga kapuri-puri yung tao sa parable ng ating Panginoong Hesukristo dahil siya po ay umunlad. Nag-prosper. He was a good cultivator. Proverbs chapter 13 verse 4, ang sabi dito, "Ang kaluluwa ng tamad ay nagnanasa at walang nakukuha, ngunit ang kaluluwa ng masipag ay tutustusang sagana." So, ang kasipagan talaga ay i-bless ng ating Panginoon. Pwede din natin itong ma-apply sa church. Kung ang isang iglesia ay nagtatamad sa pagbabahagi ng salita ng Panginoon, hindi yan lalago. Aabot yan ng ilang taon bilang isang iglesia pero wala talagang paglagong matutunghayan kung talagang nagtatamad sa pagbabahagi ng salita ng Diyos sa Bible study at pangangaral na katulad nito. This is an opportunity for us to proclaim the gospel. Proverbs chapter 22 verse 29. Ang sabi pa dito, "Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak." In other words, ang taong masipag at mahusay ay mapupromote talaga sa kanyang buhay. That's a principle. Kaya nga, matapat ang Panginoon dahil itong taong ito, siya po ay umunlad, siya po ay yumaman, dahil in-apply po niya ang prinsipyo na nakalatag sa Biblia na kinakailangan tayo ay magsipag at tayo ay maging mahusay sa lahat ng ating ginagawa. So the man in the parable is a good cultivator, worthy of imitation, worthy of emulation. Mga kapatid, mga kaibigan, gayon pa man, kahit siya ay good cultivator, siya po ay bad calculator. Bad calculator. Hindi siya marunong mag-calculate, hindi siya marunong mag-compute sa mga importanteng bagay. Ang sabi po niya, "Kaluluwa ko, hayahay ka na, magsaya ka, marami ka ng pagkain na nakaimbak sa loob ng maraming taon. Eat, drink, and be merry." Kaya sabi po ng Panginoon sa kanya, "Hangal, you are a good cultivator, but you are a bad calculator." Hangal, ngayong gabi ay ang kaluluwa mo ay kukunin. Kanino mapupunta ang lahat ng pinagpaguran mo? So, paano natin masabi na yung taong iyon ay bad calculator? Unang-una, paano niya kinalculate ang kanyang enjoyment? Paano niya kinalculate ang kanyang kalagayan sa buhay? Para siya katulad ni Nebuchadnezzar, pumunta sa bubong ng kanyang palasyo at nagmayabang siya sa kanyang sarili. "Ito ang aking kaharian na pinatayo ng aking kamay." So ang taong ito, tinanggal po niya ang Panginoon sa kanyang equation. Hindi po naka-record na siya ay nagpasalamat sa Diyos. Hindi po naka-record na siya ay nagtiwala sa Diyos. God was totally removed from the equation. Hindi niya kinilala ang Diyos. Sa kanyang pag-unlad, wala pong naka-record na siya ay nagpasalamat sa Diyos at sumamba sa Diyos. Nakalimutan niya na ang ating Diyos ang siyang nagkaloob sa lahat ng bagay. Kahit sa hangin na ating hininga, kahit sa movement of our body, kahit sa function ng ating brain. Don't you know na hindi ka basta-basta makalakad kung ang utak mo ay hindi nagpa-function? I know of someone in Iligan City na siya ay nabangga. So na-affected yung kanyang brain. Tinitherapy for how many days? Umabot ng ilang araw, mga kapatid, na kinakailangan i-figure out niya paano nga ba lumakad, paano humakbang. Tayo, it is automatic unto us na tayo ay lalakad if we want to go there. Pero yung taong iyon, puzzle pa sa kanya. Ano ba ang gagawin ko? Hanggang sa in-exercise niya ang kanyang brain, unti-unting nanumbalik.
Kaya, biyaya po ng Panginoon that we can do things automatically. Things that we want. If we want to raise our hand, kaya nating akyatin. The command from the brain is very quick. Pero yung taong iyon, kailangan pa niyang i-figure out kung paano po humakbang. Now, ang Diyos po ang nagkaloob po ng lahat ng ito. Kahit yung pilik mata natin, automatic po na merong sensory, meron pong motor skills ang ating katawan. Galing po yan sa ating Panginoon. Hindi pa tayo bingi. Hindi pa tayo bulag. Ang Diyos ang nag-sustain sa lahat ng ating pangangatawan. God is the giver. Huwag po nating kalimutan na ang Diyos ang giver. Huwag tayong gumaya sa taong iyon na bagamat good cultivator, but he was a bad calculator. He removed God out of the equation. He failed to thank God. Hindi siya nagpasalamat sa Diyos. You know what? Ang mga taong thankless, hindi nagpapasalamat sa Diyos at nagpapasalamat sila sa swerte. Diba? Merong mga magagandang bagay na nangyari sa kanilang buhay, imbis na sabihin purihin ang Diyos, maluwalhati ang Diyos, ang sinasabi nila ay swerte. So, ang swerte, ang binibigyan ng papuri at kaluwalhatian. Thankless people actually are bad calculator. Bad calculator. Hindi nila na-hit ang target. Hindi nila na-hit ang katotohanan na ang Diyos ang source ng lahat ng mga bagay. Ang Diyos ang giver, mga kapatid, mga kaibigan. At sa araw ng paghahatol, pati yung thanklessness, according to Romans chapter 1, verse 20 and 21, pati yung thanklessness, isang batayan ng paghahatol ng ating Diyos sa mga makasalanan sa araw ng paghahatol. Pangalawa, paano natin nasasabi that that man was a bad calculator? Mali yung kanyang estimate ng kanyang kaluluwa Mali ang kanyang estimate ng kanyang kaluluwa. Iniisip niya na yung kanyang kaluluwa ay masasatisfied, masisiyahan sa wealth, sa pera, sa kayamanan. Iniisip niya na ang kayamanan lamang ang magbigay sa kanya ng contentment and satisfaction. He had a very wrong estimate of his soul. Marami pong mga taong gustong yumaman, gustong abutin yung tutok dahil iniisip nila kung andun na sila ay masaya na, sila ay satisfied na. But you know what? Nung narating na nila yung tutok, ang kanilang conclusion, walang kasiyahan. Meron pa rin silang hinahanap. Marilyn Monroe, with all of her fame, nag-suicide. Ang daming mga mayayaman, nandyan na sa kanilang lahat, but there is still this empty void sa kanilang puso na hindi nila alam kung ano ang kanilang hinahanap. Marami pong mga tao dito sa mundo na maling-mali yung kanilang estimate, yung kanilang pakiwari, yung kanilang calculation sa kanilang kaluluwa. They believe that money and wealth and car and mansion and vacation and all of those things ang siyang kailangan upang masabi nating masaya tayo, kontento tayo sa ating buhay. No. Sabi po ng ating Panginoon, man does not live on bread alone, but by the very word that comes out of the mouth of God. Ang ating kayamanan, hindi po yan nakakapagbigay sa atin ng tunay na satisfaction. May ipapakilala ako sa inyo na mayaman na tao. Talagang mayaman, andyan na sa kanya ang lahat. Pero ang kanyang conclusion, vanity. Ano pa sa Tagalog ang vanity? Walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Sa Bisaya, kakawangan. Nandyan na sa kanya ang lahat, pero ang conclusion niya, vanity. Si Haring Solomon. Can you imagine, ha? Si Haring Solomon, mayaman ay mayaman. Ecclesiastes chapter 2, verse 1. Sinabi ko sa aking sarili, pumarito ka ngayon, subukin ko ang kasayahan. So nag-enjoy talaga si Solomon. Magpakasarap ka. Yun ang sinabi ni Solomon sa kanyang sarili. Ngunit ito rin ay walang kabuluhan. You see, maniwala tayo sa isang taong nandyan na sa kanyang lahat. Kaya kung iniisip mo pa ngayon, kaibigan, that money is all that you need in order to be satisfied, listen from someone who had everything and yet ang conclusion ay walang kabuluhan, vanity. Verse 2, aking sinabi tungkol sa halakha.
So, mahilig siguro sa comedy bar si Solomon, no? Nag-hire siguro siya ng mga comedians para siya ay mapatawa, hahalakhak. Pero sabi ni Solomon, no, ito'y kalukuhan. At sa kasayahan, anong halaga nito? Verse 3, sinisiyasat ng aking isipan kung paano pasasayahin ang aking katawan. So, sensual pleasure, hinahanap ni Solomon sa pamamagitan ng alak. Pinapatnubayan pa ng karunungan ang aking isipan at kung paano naging hangal hanggang sa aking makita kung ano ang mabuting gawin ng mga tao sa silong ng langit sa iilang araw ng kanilang buhay. Verse 4, gumawa ako ng dakilang gawa, nagtayo ako ng mga bahay at nagtanim ako para sa sarili ko ng mga ubasan. You see, Solomon was a very wealthy man. Laktaw tayo sa verse 7, ako'y bumili ng mga aliping lalaki at babae. You see? Ang dami pa niyang helper. At nagkaroon ako ng aliping ipinanganak sa aking bahay. Nagkaroon din ako ng malaking ari-arian, ng mga bakahan at mga kawan, higit kay sa lahat ng nauna sa akin sa Jerusalem. This was King Solomon. Wala sa kalingkingan ang kayamanan natin or savings kay Haring Solomon. Was he satisfied? No. He was not satisfied. Verse 8, kumuha ako ng mga mang-aawit na lalaki at babae at maraming asawa na kasiyahan ng laman. Grabe itong taong ito. Nag-hire pa ng mga singers, nagpa-party palagi. Verse 10, at anumang ninasa ng aking mga mata. So, good visual pleasure ang talagang kinuha ni Haring Solomon. At anumang ninasa ng aking mga mata ay hindi ko ipinagkait. Hindi ko pinigil ang aking puso sa anumang kasiyahan. Anong iniisip ni Solomon? Reward niya ito sa kanyang sarili. Bigyan niyang reward kasi nagpapagod siya bilang hari. At may mga tao din na mag-enjoy naman ako. It's time for me to enjoy. Ako nagtatrabaho ako for how many years? I will reward myself. At ito ang aking gantimpala para sa lahat ng aking pagpapagod. Verse 11, ano ang conclusion ni Solomon? At muli, lahat ay walang kabuluhan at pakikipaghabulan sa hangin. You see, mga kapatid, mga kaibigan, the person was a bad calculator. Hindi niya na-estimate ang kaniyang kaluluwa. Hindi niya na-calculate. Di ba ito din ang rhetorical question ng ating Panginoon? Sinabi ng ating Panginoon, what profit is it for a man to gain the whole world and lose his own soul? Ano ba ang pakinabang para sa isang tao na maangkin niya ang buong mundo pero ang kanyang kaluluwa ay mapapahamak? This was the Lord Jesus Christ asking that rhetorical question. Ang taong iyon ay napaka-wrong ang kanyang pakiwari sa kanyang kaluluwa. He had a very wrong estimate of his soul as if ang kanyang kaluluwa ay masasatisfied sa kanyang mga kayamanan. But he was totally wrong. Ano pa? Bakit bad calculator ang taong iyon? He had a very wrong distribution of goods. Mali yung kanyang pag-budget sa kanyang kayamanan. Saan niya binabudget ang kanyang kayamanan? Para saan ang kanyang kayamanan? Para sa sarili. Kaluluwa ko, marami ka ng ani. Eat, drink, and be merry. So para saan ang kanyang kayamanan? Para kanino niya dinidistribute? Para sa sarili. When the Bible tells us, in proportion, kung paano ka pinagpapala ng Diyos, huwag kalimutan ang mga nangangailangan. The poor will always be with you. You have to help the poor. You have to give portion to the poor. And if you are a Christian, you have to give portion to the work of the Lord for the propagation of the gospel. Pero ang taong ito, para kanino lang ang kaniyang kayamanan? Para sa sarili. It's all about the self. Eat, drink, and be merry. And you know what? Meron pong dalawang bodies of water doon sa Middle East. Parehong pinagmulan, ha? Parehong pinagmulan. Ang pinagmulan ng body of water na yon ay parehong Jordan River. Jordan River. Mahaba po kasi ang Jordan River eh. Ang Jordan River ay pumupunta sa Dead Sea. Ang Dead Sea ay talagang patay. Wala talagang
tumutubong tanim doon sa Dead Sea. Talagang dead, walang isda na nabubuhay doon. At kung ikaw ay hihiga sa Dead Sea at maglagay ka lang ng unan sa ulo mo, lulutang ka. Dahil napaka taas ng salt content, yung Dead Sea. Patay. Tinawag na Dead Sea. Pero yung Sea of Galilee, parehong galing sa Jordan River. Pero ang Sea of Galilee ay buhay. Ang Sea of Galilee. Ang daming mga isda, ang daming mga seaweeds doon sa Sea of Galilee. It's full of life everywhere. Pero ang source, parehong Jordan River. How is that so? Na parehong nanggagaling sa Jordan River, but the other one is dead, and the other one is alive. Ang sagot, as the Sea of Galilee receives water from the Jordan River, nire-release niya ito papunta sa greater body of water, which is called Mediterranean Sea. Tumatanggap ang Sea of Galilee, nagbibigay din. Kaya siya ay buhay. Pero ang Dead Sea, natanggap lang ng tanggap, akin, tanggap lang, without releasing it, without giving it to others, patay. Walang kabuluhan. So, bad calculator ang taong iyon because he had a very wrong distribution of goods. At ang pinakarason kung bakit bad calculator ang taong iyon is that mali ang kanyang calculation of time. Paano niya kinalculate ang kanyang buhay? Kinalculate po niya in terms of years. Binilang po niya ang kanyang buhay in terms of years. Kaluluwa ko, magpakasaya ka, kumain ka, uminom ka. Dahil marami ka ng pagkain na kaimbak sa loob ng maraming taon. Paano niya kinumpute ang kanyang buhay? Sa loob ng maraming taon. Pero ano po ang sinabi ni James? Ano ba ang buhay natin? Parang singaw lamang. Na ngayon ay nandirito pero bukas ay wala na. Anong ibig sabihin ng singaw? Ang singaw po ay ito. Yun po ang singaw. Ang bilis na wala. Ang buhay po natin ay maiksi. Bakit? Alam mo ba na bukas ay mabubuhay ka pa? Alam mo ba na aabot ka pa ng Thursday sa linggong ito? We simply do not know. Kaya nga sinabi po ni Moses, teach us to number our days. Days. Pero ang taong iyon sa kanyang kahangalan, he counted his life in terms of years. Mga kapatid, mga kaibigan, ang katotohanan ay nananatiling ganito. Ang buhay natin dito sa mundo ay maiksi lamang. Very short. Hindi po tayo immortal. Huwag nating isipin na nandito tayo, ang kamatayan andun pa sa malayong kilometro. No. Ang sinabi po ng Biblia, ang kamatayan lang po, isang hakbang lang mula sa atin. Anything could happen. The man in the parable calculated a long life. Perhaps, dahil ang kanyang iniisip, mahilig siguro siyang mag-host ng party, no? Mag-invite ng mga friends para kumain kasama niya. Mahilig siguro ang taong ito. Usually, ang mga ganito ay mahilig mag-host ng party, magpabungga. In-invite niya yung kanyang mga kaibigan noong mga nakaraang araw. Probably. Pero meron pong isang bisita na hindi niya inaakala na kumatok sa kanyang pintuan. Ang kamatayan po, mga kapatid, mga kaibigan. Maring sa gitna ng kasiyahan, may kapitbahay kami sa Unidos dati. Talagang umuwi mula sa ibang bayan, mula sa Manila, I suppose. Doon po naligo sa dam, sa ilog doon sa amin. Nag-dive siya. Wrong calculation. Ang babaw pala ng tubig. Nung nag-dive siya, automatic yung kanyang ulo ay tumama doon sa mga matutulis na bato. Biak! Patay! Automatic. Our life is very short. A few years ago, may isang kabataan doon sa amin nakapapasa lang ng licensure exam for teachers, tuwang-tuwa. Nag-drive ng motor madaling araw. Hindi rin alam kung bakit napunta sa gitna ng daan ang kalsada yung malaking bato. Nabangga ng bus yung malaking bato sa gitna ng kalsada. Siyempre, ang lakas ng impact. Talagang tumba ang bus. Yung nag-drive ng motor, nakapapasa lang ng licensure exam for teachers.
natumbahan ng boss, automatic, patay. Nakakatiyak ka ba sa buhay mo? Do not be a bad calculator, my dear friend. It could be that this is your last night of existence. It could be na sa gabing ito ay tatawagin ka na ng Diyos. Ang sabi po ng Bible, as it is appointed for man to die once and after that to face judgment. Maaring sa gabing ito ay tatawagin ka na ng Diyos. Haharap ka sa ating Panginoon upang managot para sa buhay mo. Handa ka na ba? Hindi ka magiging handa kung ang sarili mong kabutihan ang ibabandera mo sa harapan ng Diyos. No. Ang sabi po ng Isaiah chapter 64 verse 6, ang ating kabaitan at katuwiran ay maruming basahan lamang sa harapan ng Diyos. Nababaitan ka sa sarili mo? Maruming basahan lamang yan sa harapan ng Diyos. Hindi ang katuwiran mo ang kinakailangan mo, kaibigan. Katuwiran ng iba na itadamit sa iyo. Ang sinasabi din ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kung walang pagdanak ng dugo, ay walang kapatawaran sa kasalanan. In other words, ang kasalanan mo ay kailangang mahugasan ng banal na dugo. Mapura! Wala kang katuwiran na ibibida mo sa harapan ng Diyos. Kaya huwag mong sabihin, mabait naman ako. Wala naman akong inaapakang kapwa. Si Lord na ang bahala sa akin. Basta, magpakabait ako. No. Hindi ang katuwiran mo ang kailangan mo upang humarap ka sa Diyos. Katuwiran po ng iba. Walang taong merong ganoong katuwiran na perpekto at nakatanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Ang hindi malutas ng tao ay nilutas ng Diyos. Kaya niya sinugo ang kanyang bugtong na anak na si Jesucristo. 100% God, Diyos, banal. Naging 100% na tao, hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos, pero naging tao siya. Sinunod ni Kristo ang buong batas ng Diyos. At sa takdang panahon, inalay niya ang kanyang dugo doon sa cross ng Kalbaryo. Now, bakit ginawa yun ni Kristo? Para sa kanyang sarili? Wala siyang kasalanan. Ginawa yun ni Kristo para sa kanyang mga tao. At kaibigan, kung itigil mo na ang pagtitiwala mo sa sarili mo at ilipat mo ang pananampalataya mo kay Kristo, siya ang merong katuwiran, ikaw wala. Siya ang nag-aalay ng kanyang dugo, ikaw walang dugong may pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Kahit magpinitensya ka pa ng 1 million times, marumi ang dugo mo. No, magtiwala ka sa dugo ni Kristo. Inalay niya doon sa cross ng Kalbaryo, minsan lamang para sa lahat ng panahon. Kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo, merong pag-amin na ikaw ay masama, ikaw ay marumi at karapat-dapat sa paghahatol ng Diyos. Kung ikaw ay magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang bilang tanging Diyos at tagapagligtas mo, ikaw ay maligtas. Kailan ka tutugon? Saka na lang, kung matanda ka na, paugod-ugod ka na, napakababaw ng pagtingin mo sa Diyos. Kung sa Bisaya, pag imantiniran mo ang Ginoo, kumbaga, ibibigay mo sa Panginoon ang paugod-ugod lang. Ngayon, mamuhay ka sa kasalanan, saka ka palang magseryoso kung matanda ka na. Paano ka nakakasigurado na aabot ka doon? Si Felix sa Book of Acts, nangaral si Apostle Paul. Naging uncomfortable si Felix dahil sinabi ni Pablo na magsisi sa kasalanan, mamuhay ng katuwiran, magsisi manubalik sa Diyos. Natakot si Felix. Sinabi ni Felix, tama na. Saka na lang ako makinig sa iyo when the time is convenient. As of now, tama na. Unfortunately, nakakalungkot, hindi dumating yung convenient time. Si Felix ay namatay sa kanyang kasalanan. Kaya, kailan ka tutugon sa panawagan ng Ebanghelyo, kaibigan, na magsisi sa kasalanan mo at manampalataya kay Kristo lamang? Ang Biblia nagsasabi, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Huwag mo nang ipagpabukas pa. Baka bukas ay huli na ang lahat. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa mensahe ninyo sa gabing ito. Hinihiling po namin ang bunga nito. Nawa po ay ibigay ninyo sa mga wala pa kay Kristo ang sense of urgency na dapat magmadali, na ngayon na ay lumapit kay Kristo, tumawag sa kanyang pangalan, magsisi sa kasalanan at manampalataya sa kanya lamang para sa kaligtasan.
Naway kumilos ang banal na Espiritu at maunawaan ng bawat isa ang urgency. This is an urgent matter na hindi na kailangan pang ipagpabukas pa. Salamat po Diyos. Ito po ang aming samod dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, para po sa ating closing hymn, tayo po ituloy at awitin po natin ang Rock of Ages, Left for Me.